Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Welcome to my program. Sana saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na yung ating mga OFW na nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. Please keep safe at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo sa ngayon. At thank you so much for joining me today. Meron po tayong pag-uusapan ngayon na again ay tungkol ito sa politika dito sa Pilipinas. Dahil nalalapit na yung ating elections come May. At ito ay mula sa pinakamababang posisyon ng konsehal hanggang sa mga senador. Hindi pa po tayo magpapalit ng presidente sa 2028 pa. Okay? So, ang kadalasang itanong, ano ba ang mga katangian ng mga tao na pumapasok sa politika para sila ay manalo? Marami kasi sa atin ay kinukonsider ang pagpasok sa politika pero may kanya-kanyang mga qualifications. May kanya-kanya silang pinanggalingan. Meron ditong mga matataas ang pinag-aralan, may mga abogado, may mga negosyante. Meron din namang hindi gaanong nakapag-aral ng kataasan, hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Meron namang mga galing sa pagiging aktor. Meron dyan nang gagaling sa pagiging anchor ng mga telebisyon. At iba-iba pang profession. Meron dyan mga basketball player dati. Pero, ano nga ba ang mga katangian na karaniwang nananalo at nabibigyan ng magandang tsansa para manalo dito sa eleksyon sa ating bansa? Fortunately or unfortunately, ang kadalasang passes ng mga tao para manalo sa politika ay yung mga dating, or hindi naman necessarily dati, kundi yung mga artista, mga gaya ng sinabi ko, mga TV o radio anchor. Ang iba dyan, mga sikat na basketballista, mga player ng basketball, at iba pang mga prominenteng personalidad sa iba't ibang profesyon. Pero ito nga ba ay nakakasama sa sitwasyon ng ating politika? Bakit nga ba? Kadalasan sila ang mga pumapasok at karaniwang nananalo sa eleksyon. Ang totoo, hindi naman talaga entirely masasabi nating masama ang mga ginagawang pagpasok ng mga taong ito sa politika na nanggaling sa iba't ibang klase ng profesyon. Ang masama talaga dito ay kung ano ang kanilang intensyon sa pagpasok sa politika. Dahil kung ang dahilan ay gawing palagatasan ang kanyang posisyon o ang kanyang makukuhang posisyon pag nanalo sa eleksyon, dahil nga sa hindi na gaano kumikita sa kanyang mga pelikula at kung ano pa mang dating profesyon na meron siya, yun ang masama. At saka isa pa, yung attitude na bahala na, kahit nakakahiya, basta kikita ng pera. Kahit na magkalat ako sa Senado, for example, or sa Kongreso, basta madaming pera. Yun ang mahalaga sa kanila. Kaya sila pumapasok sa politika. So yan po ang masama. Kung ang isang sikat na artista ay wala ng patutunguhan dahil palaos na nga,
at gagawin niyang hanap buhay ang politika, kahit niya dili niya ito at wala siyang planong isapuso ang pagiging isang public servant, ay talagang malaki ang problema natin. Isipin nyo na ang pera ng taong bayan, ang pagkukunan ng sweldo at mga allowances ng mga ito. Although masasabi natin, may mga ilang artista din naman ang naging maganda ang serbisyo at nang pumasok sila sa politika ay naging maayos din naman. At nasa puso nila ang pagiging public servant. Although hindi yan ating bibigyan ng detalye ngayon, hindi siya ang ating talaga main topic for today. Ang gusto kong pag-usapan natin ay ano ba talaga ang meron sa politika o ang pagpasok sa gobyerno. Particular muna tayo ngayon sa Senado. At napakarami ang namamagnet dito. Lalo na yung meron ng puhunan na kasikatan. So yun ang bit-bit nila. Yun ang kanilang motivation. Dahil siguro nangihinayang sila sa kasikatan na yan kung hindi nila magagamit na pagkakitaan na naman. Lalo na, may mga nauna na sa kanila, siguro sinasabi nila, kung kaya niya, kaya ko rin. Ang problema nga, kung wala sa puso niya yung pagiging public servant. So, yan ang problema. Ngayon, ang tanong, magkano na ba talaga ang sweldo at allowances? At iba-iba pang financial rewards or perks meron ng pagiging senador. Yan muna i-focus natin ngayon. Ang Senado. Silipin natin ngayon kung magkano ang gastos ng taong bayan sa isang senador sa isang taon at yung magkano ang ginagastos sa buong operations ng Senado sa loob ng isang taon. Magkano ang gastos natin sa bawat isang senador. Ito ay nakita natin, na-research natin galing sa website ng gobyerno at ito ay nagmula noong January hanggang December 31, 2020. Ito yung 18th Congress. At tingnan natin, kumapit kayo ng maigi sa inyong upuan dahil titingnan natin kung gaano kalaki ang gastos natin bawat isang senador at sa buong Senado sa isang taon. Makikita natin ang dahilan kung bakit ang daming gigil na may puhunang kasikatan ang gustong pumasok sa Senado. Bago tayo pumunta sa expenses or magkano yung ginagastos sa Senado, magkano yung sweldo ng bawat senador, well, hindi naman natin kukunin lahat. Kukuha lang tayo ng sampling. Mga ilang senador, tingnan natin ang kanilang mga kinita sa buong taon. Yun, doon sa 18th Congress. Kukuha tayo siguro ng mga 4 na senador. But before that, bibigyan ko kayo ng rundown. More or less, para magka-idea tayo kung gaano nakarami ang mga naging politicians na mga dating artista. Actually, partial lang ito. Pero yung mga medyo kilala na matutunog ang pangalan, yun ang uunahin ko. Babanggitin ko na muna isa-isa, pero hindi ko kayang sabihin muna lahat para hindi masyadong humaba ating programa. Just to give you an idea kung sino-sino yung mga nasa pelikula o mga artista na pumasok sa politika mula pa noon. Hindi naman itong mga bago lang. Mga dati pa. Hindi ko alam kung ang iba rito ay nag-retire na sa politics o ang iba rito ay still active in politics. Kamukha nila, okay, isa-isa natin. Nandito si Gestoni Larcon, Joey Marquez, Aiko Melendez, Lani Mercado, Cesar Montano, Alma Moreno, Isko Moreno, Aga Mulak, Rosel Nava, Marjorie Barreto, Herbert Bautista, Dennis Padilla, Robin Padilla, Romel Padilla, Imelda Papin, Sunny Parsons,
Roderick Paulate, Bong Revilla, Jolo Revilla, at marami pang iba. More or less. Yan na medyo, alam ko, patunog-tunog mga pangalan na pumasok sa politika. Marami pa yan. Hindi ko, siguro nangangalahati pa lang ako. Pero hindi ito lahat bago. Yung iba dyan, mga siguro graduate na at hindi na rin nagpatuloy sa politika. Pero yan, more or less. Yang mga pangalan na yan ay mga politicians na rin. Okay? So, ngayon, tignan natin magkano nga ang gastos natin sa Senado at magkano ang gastos natin sa ilang mga senador na aking babanggitin. Okay. Doon sa 18th Congress, magkano ang total ginastos ng gobyerno ng Pilipinas sa mga senador? Ito yung sinundan ng current, kasi ngayon 19 tayo. Yung 18th Congress, ito yung nakareport na gastos. Ang total ay 2,255,982,995.84 pesos. 2,255,982,995.84. 18th Congress. Ngayon, unahin natin ang isang nagngangalang Ramon Revilla Jr. Ang kanyang sinisweldo, ang kanyang salary noong 18th Congress ay inabot ng 3,217,212 pesos. Okay? 3,217,212 salary. More or less mga kulang-kulang 300,000 a month. 300, kulang-kulang 300,000 a month ang 3.2 million. 3,217,212 divided by 12, 268,000 a month. Okay? Plus, mayroong sinasabi ritong senators, extraordinary, and miscellaneous expenses. Inabot yan ng 10,800,000. Extraordinary and miscellaneous expenses. Okay? Hindi natin alam detalye pa niyan. Pero imagine mo 10 milyon para sa extraordinary and miscellaneous expenses. Travels. Meron pa silang allowance sa travel. Local. 337,914.99 travel allowance. Siguro kasama ng mga fare aeroplano, etc. Okay? Ang 337,914 divided by 12, lumalabas 28,000 a month. Yung kanyang miscellaneous at extraordinary expenses na 10,800,000 divided by 12, 900,000 a month. Yung kanyang miscellaneous expenses. Okay. Staff travel. So, may allowance din para sa kanyang staff. Ang travel allowance para sa staff niya, 3,590,000 pesos. 3,590,000 divided by 12, 299,166 a month. Okay? Kulang-kulang 300,000 a month.
Travel allowance ng staff. Meron siyang allowance na halos 300,000. Salaries and benefits ng staff. Total for 1 year, 53,515,504. 53,515,504 divided by 12, 4,459,625 per month. Ganito kalaki ang kanyang pinasesweldo monthly. 4,459,625 pesos. Gaano karaming staff to? 4 million mahigit para sa staff. Okay, allowance sa meetings and conferences, 276,000. Hindi masyado yan. 276,000 divided by 12, 23,000 per month. Meetings and conferences. Of course, hindi naman lahat yan sa restaurants or sa hotels. No? Pwede ang meeting and conferences niya at yan lang sa Senado mismo. Consultancy. Professional consultancy fee. Alam mo yung mga senador natin, siyempre may mga consultant din yan. Na hindi naman lahat kasi napag-aralan nila, hindi naman lahat alam nila. So kumukuha ng mga expert yan, lawyers, engineers, etc. para konsultahin tungkol sa mga issues na kanilang na-encounter dahil sa mga committee na hinahawakan nila. So ang kanyang consultancy fee or professional fees ay inaabot ng 7,706,000 divided by 12, 642,166 pesos per month nagagastos niya para sa mga consultants. 600,000 plus a month. Okay? Supplies and materials, negligible ito. Parang maliit nga ito eh. 8,338. Hindi lang masyado binibigyan ng pansin supplies and materials, no? Siguro ang iba rito out of pocket na rin lang dahil maliit lang naman. Rental of motor vehicle and equipment. 320,000 pesos. So, negligible. Okay? Other MOE. MOE. Hindi ko pa nakuha yung ano nito, yung meaning. Pero ang other MOE niya ay umaabot ng 17,199,544. 17,199,544 divided by 12, 1.433 million. 1,433,295 ang kanyang other MOE. Babalikan ko kayo dyan tungkol sa MOE na yan. Hindi ko nakuha yung meaning. Pero 17 million siya inabot. Which is about, yun nga, 1.4 million something per month. Okay? Totals. Pag tinotal mo lahat yan, ng mga binasa kong expenses mula sa salary ng senador, ang ginastos ng taong bayan kay Bong Revilla sa isang taon ay 96,970,555.16. Yun. Kulang-kulang 100 milyon. 96,970,555.16. Yan po ang ginastos natin kay Senator Bong Revilla for 1 year. Ito yung 18th Congress. So, kung i-divide natin sa 12, ang gastos natin kay Senator Bong Revilla per year
ang gastos natin kay Senator Bong Revilla per month ay 8,080,879 and 0.59 pesos. 8,080,879 and 0.59 pesos kay Bong Revilla. Kay Bato de la Rosa, tingnan natin. Kay Bato de la Rosa, ang gastos natin sa kanya, salary niya is 3,155,580. 12 months. So, more or less, ano rin yan? Mga 200 something. 3,155,580 divided by 12, 262,965 salary niya per month. Extraordinary and miscellaneous expenses, 10,800,000. Okay? 10,800,000, which is 10,800,000 divided by 12, 900,000 a month yung kanyang miscellaneous expenses. Sa travel, 78,000, negligible, local yon. Sa staff, travel, 1,355,000, travel allowance for staff, local, it's correction, 2,592,000. 2,592,000 divided by 12, that's 216,000 a month para sa kanyang allowances or allowance ng mga staff niya for local travel. Salaries and benefits, inaabot ng 55,508,099. Okay, 55,508,099 divided by 12. Ang monthly expenses ng gobyerno sa salary ng mga staff ni Senator Bato ay 4,625,674. Meetings and conferences, meron siyang 1.5 million, 1,501,339.40 meetings and conferences allowance niya. Professional consultancy fee, 1,180,000. Ito yung kay consultancy expenses ni Senator Bato. Supplies and materials, dito naman biglang lumaki naman ito. Malayo ito doon sa proportion ng expenses ni something is wrong here, ni Bong Revilla. Ang laki ng expenses niya sa supplies and materials. Inabot ng 8,794,957.80. Supplies and materials. Hindi ko alam kung may renovation ba rito ng opisina, etc. Hindi ko alam. Pero itong 8,794,957.8 divided by 12, ang kanyang supplies and materials ay 732,913 per month. Hindi naman siguro kasama rito ang renovation. Baka hindi aproban ng COA yan. Dahil nakalagay supplies and materials. Okay? Ang extraordinary and miscellaneous expenses niya ay 588,000 pesos. Other MOE, 20,152,203. So, yung other MOE niya, 20,152,203 divided by 12. 1,679,350 per month. 1,679,350.25 per month yung kanyang other MOE. Ang total expenses natin kay Senator Bato de la Rosa for 12 months ay 104,900,000
350,290.68. Okay? Mas mataas ito kay Bong Revilla. Again, for 12 months, ang ginastos ng gobyerno, ang gastos ng taong bayan kay Senator Bato de la Rosa ay 104,350,290.68. Tingnan naman natin yung expenses ni Senator Panfilo Lacson. Ang kanyang salary, hindi mo sila nagkakalayo eh. Tumataas lang ang salary ng ibang senator pag madami silang hawak na committee. At kung ikaw ay Senate President, siyempre, mas malaki yung sweldo mo. May mga nadadagdag dyan. Senator Panfilo Lacson, salary, 3,217,212. More or less, hindi sila nagkakalayo-layo. Nila Bato and Bong Revilla. Ang kanyang extraordinary and miscellaneous expenses, 10,436,500. 10,436,500 divided by 12. That's 869,708.33 per month. Travels, zero si Senator Lacson, local and foreign. Sa staff, meron siyang 2,983,932. So, 2,983,932 divided by 12. Meron siyang 248,661 allowance para sa kanyang staff travel. Salaries and benefits, inaabot ng 41,343,866. That's 41,343,866 divided by 12. 3,445,322 per month. Salaries and benefits ng kanyang staff. Meetings and conferences, meron si Panfilo Lacson na 4,960,882.12. Consultancy expenses niya nasa 5,540,000 pesos. 5,540,000 pesos. Supplies and materials, 124,921. Napakalayo ng supplies and materials ni ni Senator Bato. Mas mataas na siya kay Bong Revilla at kay Panfilo Lacson. 8 million siya eh. Si Panfilo Lacson, 124,000 lang. Rentals and equipment. Rentals of motor vehicles and equipment. 2,257,701. Itong extraordinary and miscellaneous expense, meron siyang 2,570,400. Other MOE, 16,781,422. That's $16,781,422 divided by 12. 1,398,451 pesos. Yung kanyang special other MOE. All in all, ang total expenses ng taong bayan dito kay Senator Panfilo Lacson ay 90,216,838. So, taas pa rin si Senator Bato. Okay? So, yan, ladies and gentlemen. Yan yung ating ginagastos sa mga senador
sa loob lang ng isang taon. Ilang taon sila nagsiservisyo? Di ba? Ang isang term ay 6 years. So, ang senators ay merong 6 na taon na term para sa isang, one term yon. Allowed siya, ang mga senador sa atin ay allowed na tapusin ang 2 consecutive years. 2 consecutive terms. So, nakaka 12 years yan. So, ang ano nga dyan, ang tanong natin ay magkano ang ginagastos natin sa isang term sa bawat senador. So, kung 100, gawin natin example, si Bato de la Rosa, 104,350,000 to 90. Ito yung isang taon. I-multiply natin 6. So, ang isang senador, roughly, 626,101,740. That's 626,101,740. Sa loob ng isang term na 6 na taon. So, yan ang kadahilanan, mga kababayan. Bakit? Ganun na lang ang panggigigil ng karamihan sa ating mga sikat na personalidad para pumasok sa politika. Hindi ko sinasabi sa kanya lahat pumupunta itong pera na to. Pero nakita niyan man, yung breakdown. Ang ibang mga expenses dito, siyempre, hindi rin natin tiyak kung 100% napupunta talaga doon sa nakalagay na na item. Hindi natin sure yan. Ang klaro lang dito, kung magkano yung kanyang sweldo, yun yung monthly niya. Pero yung iba't ibang items na kasama sa mga privileges niya, katulad ng extraordinary and miscellaneous expenses, yung kanyang travel allowances, local and abroad, yung salaries and benefits ng staff, completely filled up ba yan? Yung meetings and conferences, nakukonsume ba yan? Yung professional consultancy fees, nakukonsume ba yan? Yung supplies and materials, yung iba maliliit lang, pero yung kay Bato de la Rosa, nasa 8.7 million, nakukonsume ba lahat yan? Yung rental of motor vehicles and equipment, nakukonsume ba lahat yan? Yung extraordinary miscellaneous expenses, nakukonsume ba lahat yan? Ano tong other MOE? Nagagamit ba lahat yan? Okay? May capital outlay. Ito siguro yung, dito pumapasok siguro yung mga gastos sa opisina, mga renovation, etc. So yan, ang breakdown. Roughly, I mean, kung iisipin natin, mahigit 100 milyon sa isang senador, sa isang taon. Doon pa lang sa salaries niya, nasa 3 million plus na. Yung allowances niya, travel, etc., mga meeting, conferences, consultancy fees, and other items na pinasok natin dyan, binabayaran lahat iyan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, dapat tayo magmaingat sa pagboto. Dahil ganyan kalaki ang ginugugol natin, pera ng taong bayan, ginagastos mo sa isang senador. Hindi ba kayo nangihinayang? Kapag ang senador ninyo
ay walang ginawa sa Senado kundi magmeryenda, tumingala sa kisame, himas-himasi ng baba, at ngumiti-ngiti, magpapogi, at ang iba naman ay hindi nga nagpapakita sa mga hearing. Ang iba naman nagpapakita sa hearing, wala namang mapakinabang tayo na magandang inputs. Wala tayong marinig na magagandang pananalita, magagandang suggestions, magagandang analysis, magagandang contributions doon sa usapan. Walang nako-contribute na intelligent idea, intelligent inputs na pakikinabangan ng taong bayan. Pagkatapos, gagastusan natin ng 100+ million or 90 million man per year ang opisina niya. At lahat ng allowances, lahat ng privileges, ginagastusan ng mamamayang Pilipino. Okay lang ba sa inyo yan, mga kababayan? Huwag tayong padadala sa kasikatan, sa pagpapakyut, sa pagiging kilala, sa pagiging gwapo, pagiging maganda. Pagkatapos, walang gagawin, walang nako-contribute, walang public service na ginagawa, ang yayabang pa, arrogante pa. And yet, ganyan kalaki ang ginagastos mo. Ganyan kalaki ang ginagastos galing sa kaban ng bayan. Galing po sa ating lahat yun. Payag ba kayong ganon? Magbago na po tayo ng pananaw. Magbago na po tayo ng requirements. Magbago na po tayo ng qualifications ng ating mga iboboto. Huwag tayong papayag basta-basta na dahil kilala nyo, dahil nangitian kayo, nakamayan kayo, ay iboboto nyo na. Isipin nyo pong maigi ano ang maiko-contribute niya para sa ikabubuti ng bansa natin. Huwag po yung mga personal na dahilan lang. Hindi dahil naabutan ka, hindi dahil nabigyan ka ng tulong, nakapraso, hindi dahil sa kursunada mo dahil sikat, hindi dahil sa napupugian ka, nagagandahan ka, iboboto mo na. Pag-isipan po natin yung may mga qualifications, kahit papano dapat may narating, may experience, may naipakitang magandang performance. Hanggat maaari nga may mataas na pinag-aralan kung Senado ang papasukin. Dahil ito pong Senado ay paggawa ng batas. Huwag po tayong maniniwala doon sa mga pangako na tutulungan kayo. Bibigyan kayo ng ganito, bibigyan kayo ng ganyan. Dahil po ang trabaho nila sa Senado ay gumawa ng batas. Pag pinangakuan kayo ng bibigyan kayo ng ganito, tutulungan kayo ng ganyan, ay nambobola po yan. Hindi niya po trabaho yan. May iba pong ahensya ng gobyerno na dapat gumawa niyan. Na dapat po natin puntahan, dapat puntahan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Dahil ang mga yan, nasa trabaho nila yung paggawa ng batas, pag kayo lumapit dyan, i-refer din naman kayo doon sa mga agency kung saan dapat kayo pumunta. Ang masakit pa nito, ang ibang mga senador dyan ay may mga funds, may mga impluensya sa pondo ng gobyerno na nakatago sa ibang agency. Nakalagay sa ibang agency na sila ang may influensya doon sa pondo na yan. At nagagawa nila ng proyekto at nakakapag-komisyon sila. Kaya po mag-ingat tayo doon sa mga iboboto natin. Tingnan natin yung medyo nakikitaan naman natin ng pagiging honest. Nakikitaan natin ng pagkakaroon ng puso talaga sa public service.
Kasi nga, ang sinasabi ko, kung ang mga politiko na yan, pumasok lang sa politika dahil wala nang pupuntahan, pero may puhunan. May puhunan na kasikatan at may puhunan na gandang lalaki, ay iboboto nyo na. Madala po tayo. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang gastos natin sa bawat isang senador. Hindi po aasenso ang Pilipinas kung habang buhay tayong ganyan mag-isip. Kung habang buhay tayong boboto dahil artista, dahil sikat. Hindi ko nilalahat yan. Sinabi ko nga, ang iba dyan magagandang performance. Pero once nakitaan na natin ng hindi, nagkamali tayo minsan, ibinoto natin at nakitaan na natin ng hindi maganda, bakit nyo iboboto pa ulit? Nakita nyo na walang performance, nakita nyo na walang ginagawa sa Senado, walang ginagawa sa Kongreso, sa lower house, iboboto nyo pa rin dahil paborito nyo. Huwag na po tayo ganyan mag-isip. Pagtulong-tulungan natin ang pag-asenso ng ating bansa. Dahil kung hindi tayo tutulong sa gobyerno, walang ibang tao na manggagaling sa ibang bansa, tutulungan tayo para umasenso ang bansa natin. Walang ganon. Tayo rin na magtutulong-tulong kung gusto nating umasenso ang bansa natin. At mag-uumpisa dyan sa pagluklok ng mga taong pinag-isipan natin ng mabuti kung sino dapat umupo sa mga bawat pwesto na ibibigay natin dyan sa mga politiko na yan. Huwag po basta-basta pipili tayo dahil kilala, dahil sikat, dahil gwapo, dahil artista. Huwag pong ganon. Tulungan natin ang gobyerno upang paunlad natin itong bansa natin. Sa atin din po manggagaling yan. Hindi lang sa gobyerno yan. Sa taong bayan. Malaki po ang participation natin dyan. Unang-una na nga, yung pagpili natin sa mga ilalagay natin sa pwesto, ilalagay natin sa mga agencies ng gobyerno, wag padalos-dalos, pag-isipan po natin. Hanggang dyan lang po muna at dadagdagan pa natin ito. Thank you so much at doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and please hit the notification bell at like button at please share this vlog para marami makaalam dito sa ating discussion. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.